Kung ikaw ay Pilipino na may dual citizenship o balak mag-apply nito, huwag mong iskip ang video na ito dahil ang mga bagong pagbabago sa 2026 ay maaaring direktang makaapekto sa iyong passport, pagbiyahe at legal na status ng hindi mo namamalayan. Maraming Pilipino ang posibleng maapektuhan dahil sa hindi nila alam ang updated rules at ang simpleng pagkakamali sa dokumento ay maaaring magdulot ng delay o problema sa iyong citizenship rights. Kaya sa video na ito, ibubunyag natin ang mga importanteng updates na dapat mong malaman ngayon pa lang para hindi ka maabutan ng sorpresa. At kung gusto mong laging updated sa mga ganitong mahalagang balita para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe ka na ngayon dahil dito sa channel na ito, puro malinaw, direkta at importanteng impormasyon lang ang ibinibigay para sa ating mga kababayan. Kung ikaw ay isang Filipino na nakatira sa ibang bansa o kaya naman ay isang dating Pilipino na nag-naturalize na sa ibang bansa at nais bumalik sa ugat, makinig ka ng mabuti dahil ang video na ito ay para sa'yo. Marami sa ating mga kababayan ang hindi pa alam na noong 2025 at patuloy hanggang 2026, nagkaroon ng mga mahahalagang pagbabago sa proseso at patakaran ng dual citizenship sa Pilipinas na direkta at malaking epekto sa bawat isa sa inyo. Hindi ito basta-basta na update lamang. Ito ay isang bagay na kung hindi mo malalaman, maaaring makaapekto sa iyong mga karapatan bilang Pilipino, sa iyong ari-arian dito sa bansa at sa iyong kakayahang makaluwas at makapasok sa Pilipinas nang walang abala. Simula pa noong 2003 nang ipasa ang Republic Act 9225 o ang Citizenship Retention and Reacquisition Act, maraming Pilipino sa buong mundo ang nagawa ng mabawi ang kanilang pagka-Pilipino kahit naging mamamayan na sila ng ibang bansa. Napakaraming pamilya ang napagsama-sama uli dahil sa batas na ito. Ang mga nanay at tatay na naging Amerikano, Australiano, Kanadyano o Hapon ay nagkaroon ng pagkakataon na maging Pilipino rin muli nang hindi na kailangang talikuran ang kanilang bagong citizenship. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa mundo, nagbabago ang mga patakaran. At ngayong 2026, hindi ka na maaaring basta magtiwala sa lumang proseso na alam mo nun. Ang pinakamalaking pagbabago na dapat mong malaman ay ang patungkol sa Bureau of Immigration at ang Philippines Overseas Labor Office o ang POLO na parehong nagsimulang mag-implement ng mas mahigpit na verification system para sa mga nagnanis mag-apply o mag-renew ng kanilang dual citizenship status. Ang dahilan nito ay simple. Natuklasan ng gobyerno na maraming hindi autorisadong individual ang nakapagpapasa ng mga pekeng dokumento para makakuha ng Philippine citizenship o ng Identification Certificate na tinatawag na IC. At ito ay nadulot ng malaking problema sa seguridad ng bansa. Kaya naman 2026, ang bawat aplikasyon ay napapailalim na sa mas masusing pagsusuri. Ibig sabihin nito, mas matagal ang proseso, mas maraming dokumento ang kailangan, at mas maraming pagkakataon na matanggihan ang iyong aplikasyon kung hindi ka handa. Ang isa sa pinakamahalagang bagong kinakailangan ay ang personal na pakikinig o ang personal appearance sa iba't ibang Philippine consulate at embassy sa buong mundo. Noong nakaraan, may ilang consulate na nagpapahintulot ng mail-in applications para sa ilang uri ng kahilingan. When itong 2026, ang Bureau of Immigration ay nagpatupad ng patakaran na ang lahat ng unang beses na mag-a-apply para sa dual citizenship ay kailangan na personal na lumabas sa harap ng isang consular opisyal. Ito ay para masiguro na ang taong nag-a-apply ay tunay na siya ang nagsasabing siya at hindi sinuman ang gumagawa ng proseso para sa kanya nang walang pahintulot. Para sa mga nakatira sa malalayong lugar na malayo sa pinakamalapit na Philippine Consulate, ito ay isang malaking hamon. Ngunit alalahanin na ang iyong pagka-Pilipino ay isang bagay na nararapat na pag-ukurang ang panahon at pagsisikap. Higit pa rito, ang mga dokumentong kailangan ay pinalawak na rin.
Bukod sa mga tradisyonal na kinakailangan tulad ng birth certificate na nagpapatunay ng iyong pagiging Pilipino sa kapanganakan, naturalization certificate mula sa bansang kinabibilangan mo at valid passport ng iyong foreign citizenship. Ngayong 2026, kailangan mo na ring maghanda ng mas detalyadong patunay ng iyong tinitirhan sa ibang bansa. Ang utility bills, bank statements o anumang opisyal na dokumento na nagpapakita ng iyong address sa ibang bansa ay kailangan na ngayon. Kasama ang mga ito ang iyong passport photos na may bagong specifications. Ang mga passport photos ay kailangan na ngayong kukunin sa loob ng 6 na buwan bago ang aplikasyon. Hindi na tinatanggap ang mga larawan na nakunan pa noong 1 taon o 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga bata. Ito ay isang paksa na napakalapit sa puso ng maraming pamilyang OFW at immigrant. Noong nakaraan, ang mga menor de edad na anak na niyang nagbabalik na dual citizen ay maaaring isama sa aplikasyon ng magulang ng medyo madali. Ngayong 2026, nakaroon ng bagong alituntunin tungkol sa mga batang isinilang sa ibang bansa. Kung ang iyong anak ay isinilang sa ibang bansa pero ang isa sa mga magulang ay Pilipino, ang bata ay maaari pa ring maging dual citizen sa pamamagitan ng RA 9225. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay ang requirements ng bawat bata ay kailangan ng kanyang sariling aplikasyon at kanyang sariling set na mga dokumento. Hindi na maaaring basta isama ang pangalan ng bata sa aplikasyon ng magulang nang walang karagdagang papeles para sa bata mismo. Ito ay nagdudulot ng karagdagang gastos at oras, ngunit ang layunin ay mas malinaw na dokumentasyon ng bawat individual na nagnanais na maging dual citizen. Usap-usapan din ang tungkol sa Oath of Allegiance. Ang pagbibigay ng panunumpa ng katapatan sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagbabalik ng citizenship. Ngayon, hindi pa nagbabago ang gilalaman ng panunumpa mismo, ngunit nagbago ang paraan ng pagbibigay nito. Sa ilang konsulado, nagsimula na silang mag-require ng isang mas formal na seremonyang daganapin sa isang partikular na araw at oras kasama ang ibang mga aplikante. Ito ay naiiba sa dati na kung saan maaari kang mag-take ng oath ng pribago at mabilis sa harap ng isang konsular opisyal kahit kailan mo gusto. Ang bagong sistema ay nagbibigay ng mas mataas na dignidad at kahulugan sa seremonya ng pagbabalik ng pagka-Pilipino. Ngunit kailangan mong ischedule ang iyong pagdalo ng maaga dahil ang mga slot ay mabilis na mapupuno lalo na sa mga konsulado sa United States, Canada at Australia, kung saan napakaraming Pilipino. Isa pa sa mga bagay na dapat mong malaman ay ang patungkol sa Identification Certificate o IC na ibinibigay ng Bureau of Immigration sa mga dual citizen. Ito ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay isang dual citizen at ito ang iyong katibayan na maaari kang manatili sa Pilipinas nang hindi limitado ang iyong panahon, kakaibang karapatan na ibinibigay ng dual citizenship kumpara sa isang simpleng tourist visa. Noong mga nakalipas na taon, ang validity ng IC ay 10 taon. Ngunit ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa Bureau of Immigration, may mga pagtalakay na nangyayari tungkol sa pagbabago ng validity period at pagdaragdag ng biometric requirements sa IC. Bagamat hindi pa ito opisyal na naipahayag bilang batas o regulasyon sa oras na ito, mahalaga na manatili kang updated sa mga anunsyon ng Bureau of Immigration at ng Department of Foreign Affairs dahil mabilis na nagbabago ang mga bagay na ito. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng dual citizenship, ang iyong karapatan sa ari-arian. Isa sa mga pinakamagandang benepisyo ng pagbabalik ng Philippine citizenship ay ang iyong kakayahang mag-ari ng lupa at ari-arian sa Pilipinas nang walang limitasyon. Bilang isang Pilipino, maaari kang bumili ng lupa, bahay o kahit anong real property nang hindi kailangang sumunod sa limitasyon na ibinibigay sa mga dayuhan. Ngunit narito ang bagong concern na lumitaw ngayong 2026. Maraming kaso ang iniulat kung saan ang mga dual citizen ay natuklasang hindi nila ma-exercise ang kanilang mga karapatang ito dahil sa mga dokumentasyong problema. Kung ang iyong IC ay lipas na sa visa o kung hindi mo na-update ang iyong mga papeles pagkatapos ng mga bagong kinakailangan, maaari kang makaranas ng abala sa mga transaksyong may kinalaman sa ari-arian.
Kaya naman, kung mayroon kang balak na bumili ng lupa o bahay sa Pilipinas sa malapit na hinaharap, siguraduhin ang lahat ng iyong dual citizenship documents ay updated at wasto. Narito rin ang isang bagay na hindi lahat ng tao ay alam, ang pagboto. Bilang isang dual citizen, meron kang karapatang bumuto sa mga halalan sa Pilipinas kasama ang overseas absentee voting. Ngunit ngayong 2026, may mga pagbabago sa COMELEC o Commission on Elections tungkol sa mga kinakailangan para sa mga overseas voters. Ang mga dual citizen na gustong bumuto ay kailangang matiyak na ang kanilang pangalan ay nasa voter registration list at ang lahat ng kanilang datos ay tama at updated. May mga kaso na ang ilang dual citizen ay hindi nakapagboto dahil hindi nila nalaman na ang kanilang overseas voter registration ay nag-expire na. Huwag hayang mangyari ito sa'yo. Bisitahin ang website ng COMELEC o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Consulate para malaman ang iyong status bilang rehistradong botante. Nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga Pilipinong isinilang sa ibang bansa ang tinatawag na Jus Soli children o ang mga isinilang sa mga bansang nagbibigay ng automatic citizenship sa lugar ng kapanganakan tulad ng United States. Ang mga batang ito ay maaaring magkaroon ng Philippine citizenship din sa pamamagitan ng jus sanguinis o ang citizenship sa pamamagitan ng dugo, dahil ang isa o parehong magulang nila ay Pilipino. Ngunit ngayong 2026, ang proseso para sa kanilang pagpapatunay ng Philippine citizenship ay nangangailangan ng mas maraming dokumento kaysa dati. Ang mga magulang na gustong matiyak na ang kanilang mga anak na isinilang sa ibang bansa ay kinikilala bilang mga Pilipino ay kailangan na ngayong kumilos ng mas mabilis at hindi na maaaring ipagpaliban ang pagpaparehistro ng kapanganakan ng bata sa Philippine Statistics Authority o sa Philippine Consulate. Ang bawat taon na lumilipas ng hindi ginagawa ang pagpaparehistro ay nagdudulot ng mas maraming komplikasyon at karagdagang dokumento na kailangan. Ngayon, para sa mga nakatira sa Pilipinas ngunit nais mag-apply para sa foreign citizenship habang pinapanatili ang kanilang pagka-Pilipino, pag-usapan natin ito ng malinaw. Ang RA 925 ay dinisenyo para sa mga Pilipino na nag-renounce ng kanilang citizenship dahil nag-naturalize sa ibang bansa. Kung ikaw ay kasalukuyang Pilipino at nag-aaral o nagtatrabaho sa ibang bansa at nagnanais na mag-naturalize doon, mahalagang malaman mo na ang proseso ng naturalization sa bansang iyon ay maaaring mag-require na renounce mo ang iyong Philippine citizenship. At ito ay depende sa batas ng bansang iyon, hindi ng Pilipinas. Pagkatapos ng naturalization, maaari kang bumalik at muling mabawi ang iyong pagka-Pilipino sa ilalim ng RA 925. Ang Pilipinas ay hindi nagre-require sao na talikuran ang iyong foreign citizenship. Ngunit ang ibang bansa ay maaaring mag-require nito. Kaya alamin ang batas ng bansang pupuntahan mo. Mahalaga ring malaman ang tungkol sa mga bayarin. Ang mga bayad sa konsulado para sa dual citizenship applications ay na-update na rin ngayong 2026. Ang mga bayarin ay nagbabago depende sa kung saan ka nag-a-apply at ang mga konsulado sa iba't ibang bansa ay may kani-kanilang schedule of fees. Sa pangkalahatan, ang mga bayarin ay tumaas ng kaunti dahil sa administrative cost. Ngunit hindi ito dapat hadlangan sinuman sa pagbabalik ng kanyang pagka-Pilipino. Ang magandang balita ay ang ilang konsulado ay naglunsad na rin ng online payment options para mas madali ang proseso, lalo na para sa mga nakatira malayo sa konsulado. Kung mayroon kang mga tanong o nag-aaway sa proseso ng dual citizenship, huwag mong kalimutan na ang Integrated Bar of the Philippines o ang mga abogadong espesyalista sa immigration law ay maaaring makatulong sa iyo. Ngayong 2026, maraming ahensya at ahente ang nag-aalok ng tulong sa proseso ng dual citizenship, ngunit maingat kang pumili. May mga hindi mapagkakatiwala ang individual na gumagamit ng pangalan ng gobyerno at nakukunyaring opisyal para kumita ng malaki mula sa mga walang kaalamang aplikante. Laging makipag-ugnayan sa opisyal na Philippine Consulate or Embassy o sa opisyal na website ng Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs para sa tamang impormasyon. Sa huli, nais kong bigyan ng espesyal na pagbabago ang pag-uusap tungkol sa emosyonal na aspeto ng lahat ng ito.
Ang pagiging Pilipino ay hindi lamang isang legal na katayuan. Ito ay isang pagkakakilanlan, isang koneksyon sa ating mga ninuno, sa ating kultura, sa ating wika at sa ating mga pamilya. Para sa maraming Pilipino sa ibang bansa, ang proseso ng pagbabalik ng citizenship ay isang napaka-emosyal na karanasan. Ito ay parang pag-uwi, parang pagtatama ng isang bagay na nawala. Kaya kung mabigatan ka sa mga bagong papeles at proseso, isipin mo kung bakit ka nagnanais na maging dual citizen at hayaan ang dahilang iyon ang magbigay sao ng lakas na tapusin ang lahat ng kinakailangan. Tandaan, ang Pilipinas ay laging bukas para sa lahat ng Pilipino. Saan man kayo naroroon sa mundo, ang inyong dugo, ang inyong kultura, ang inyong kasaysayan, walang proseso at walang papeles ang makakaalis nito sa inyo. Ang legal na katayuan ay isa lamang karagdagang hakbang na nagbibigay sa inyo ng mga karapatang-karapat dapat sa inyo bilang mga anak ng ating bansa. Kaya kumilos na ngayon alamin ang pinakabagong kinakailangan mula sa opisyal na mapagkukunan at huwag ipadaliban ang pagbabalik ng inyong pagka-Pilipino dahil ang Pilipinas ay kailangan kayo ng inyong mga buto, ng inyong mga pamumuhunan, ng inyong mga talento at ng inyong pagmamahal. Para sa mga gustong malaman ang eksaktong mga kinakailangan para sa inyong partikular na sitwasyon, bisitahin ang website ng Bureau of Immigration sa DFA.gov.ph o ang opisyal na website ng Philippine Consulate sa inyong lugar. Huwag umasa sa social media posts o sa mga hindi opisyal na pinagkukunan dahil ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng mas malaking problema kaysa wala kang ginawa. At kung may mga katanungan kayo, ipaalam sa mga komento sa ibaba na andito kami para sagutin ang inyong mga tanong. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.